Okay. Okay. Sasagot ulit tayo ng problem. So, human readable duration format. Okay. So, 4Q din siya. Okay. Your task in order to complete this kata is to write a function which formats a duration given as a number of seconds in human-friendly way. Okay. So, ang input natin ay number in seconds. Okay. Mas accept pa ng negative integer. Okay. If it's 0, so return niya ay word na now. And then otherwise the duration is expressed as a combination of years, days, hours, minutes, and seconds. Okay. So example natin ay pag nag-input siya dito ng 62. Kaya natin siya. So kapag nag-input siya ng 62, so re-return niya ay 1 minute and 2 seconds. Pag ito namang 3662, so return niya ay 1 hour, 1 minute, and 2 seconds. So, para yun sa lahat ng years, combination ng years, days, hours, minutes, and seconds. So, pag malaki-laki siya, so pwede siyang years, days, lang. So, sabi lang dito sa rules dito, okay, 4 seconds 1 year. So, dapat pag mas malaki siya sa 1, dapat siya may S. So, kuwari 1 minute, then 2 minutes, mas malaki siya sa 1, may S. And then, dapat, para dito sa maramihang to. So, after nung isa, dapat may space, then, gano'n. Pero pag isa lang naman, kuwari dito ay 60, 1 minute, yun lang. Yun lang ayan mo, wala ka nang isusunod pa. And then, the components are separated by a comma and a space, except the last component. Okay, pag dalawa sila, may end. Okay, pag tatlo, kailangan comma muna, and then sa last ay may end. Okay, so more significant units of time will occur before. Okay, so dapat yung mas marami muna, kuwari ay 1 year, and then 1 minute muna bago sa second. Minute muna second. Bawal mauna yung mas maliit. And then, bawal daw yung may repeated units para 5 seconds and 1 second. So, bawal yun. Bawal din yung 1 minute and 0 seconds. So, pag 0 na, dapat 1 minute lang. And then, pag 61, should not return 61 seconds but 1 minute. Okay. So, dapat pag 61, dapat hindi niya i-return yung 61 seconds. Dapat 1 minute and 1 second dapat. Okay. So, human readable format. So, nasagutan ko na siya. Medyo mahaba talagang solution. Wait lang. Nung pinasa ko to, nung tinis ko to, may mga mahaba nga din solution. So, titry natin siya. So, def duration seconds. Set na lang ito. Okay, so ang una natin gagawin ay ano ba ang unang gagawin dito? Okay. So, gumawa ko ng list. So, paano ba to? Time. So, dito sa list na to, wait lang, iniisip ko pa kung anong gawin dito. Okay. So, declare muna tayo ng isang variable na value. Dito sa value na to, dito, ito yung i-return natin. Dito tayo mag-build up ng words. And then sa time, so maglalaman to ng integer na converted siya sa kung ilan seconds sa isang year, days, and months. So, 1 second in a year. So, meron ditong, ba't meron ditong ano?
So ito yata yung 315, 3600 seconds. Okay. So merong ilan ba to? 31,536,000 seconds sa isang taon. Then meron din ditong 86,400. So ito naman yung time, seconds in a day. And then sa hour ba sunod? Sa 1 hour meron tayong 3,600. And then sa minute 60 seconds. And then sa 1 minute 1 second. So, syempre include natin yung second. Then sa unit, so yung unit naman ay maglalaman kung anong unit natin. Para ito years, para pala siyang para siyang dictionary, pero hindi ko lang pala siya dictionary. So days, sandali pag days, ginanto ko siya para iwa-while loop na lang natin, and then test bawat element kung kung mas malaki ba siya sa may makikita mo. Then hours, then minutes, seconds, oops. And then ano ba to? So counter natin is equals to 0. So magwa-while loop tayo while hanggat yung second natin, while second is greater than 0. So maglo-loop siya hanggat yung second natin ay while second is greater than 0. Okay. So meaning paano ba to? So maglo-loop lang siya hanggat meron pa tayong natitirang seconds. So ang sunod ay itetest natin kung yung input na second ay mas malaki sa mga to. So maglo-loop pa rin tayo. So itetest muna natin kung mas malaki siya sa years. Okay. Pero ang gagawin natin, dahil nga nasa while loop siya, itetest niya yung bawat isa. So kung hindi siya mas malaki sa years na to, so sa susunod naman hanggang sa magkaroon siya ng input. Pero bagong lahat, lagyan muna natin dito ng now. So if second is equals to 0, return now. Okay. Next ay if ano ba to? If second is second floor time ay is greater than 1. Okay, so itong if second floor division time is greater than 1 kasi yung maglalaman nito ay ano ba to? Paano pwede natin wait lang. If second is greater than 1, pero kahit pag i-learn mo siya, diyan nalilito na ako. Pag finalord division mo at mas malaki siya sa 1, so ang ilalagay niya ay yung mismong Lord division niya. Pero pag hindi siya, pag equal to 1 siya, parang ganun din pala. Parang ganun din siya. Try natin. Lang iniisip ko kasi dalawang if ang ginawa ko dito. Merong if second ay
pag divide mo yung seconds sa time dito, so kunwari ay may given na seconds na mas malaki dito, kunwari dito sa years na to, then pag final division mo siya dito sa years na to, at ang lumabas ay 2 pataas, so i-run niya tong code, i-execute niya. Pag hindi, meron ding execute na code, pero specified na 1 ang i-add mo, pero dito kasi string. Okay, so dito muna natin, so if, and then i-specify din natin kung may matitira pang modulo. So wait lang, so if second modulo time is not equal to 0, is greater than 0, or ano, okay, so dito sa if second modulo time 0 is greater than 0, ibig sabihin may remainder pa. Okay, so i-input natin yung comma ito, so lalagyan natin siya ng comma pag meron pang natitira, so comma lang yun. So value plus equals ano ba, parang ito na yun, then plus kung ano yung unit mo, unit ay ba't ganun, ay okay, so kailangan natin i-string ito, plus unit ay lagyan natin ito ng mga spaces, plus comma. Okay, so meaning dito sa if na to, ina-assume natin na may remainder pa, na may susunod pang seconds. Okay. Oops. So sunod dito ang elif natin, pag equal naman siya sa 0, meaning pag equal na siya sa 0, ilalagay na natin yung end. Okay, maglalagay na tayo ng end kasi last na siya. Okay. So kari dito sa 1 minute, so pag modulo time na, so second modulo time is equals to 0, so lalagay na natin, siya na yung pinaka last natin, last result natin. And also kailangan natin ng count para yung count na yun ang magsasabi kung so yung count na yun yung magsasabi kung maglalagay pa tayo ng end. Okay, so ang ibig ko sabihin dun ay kung iisa lang naman yung i-return natin, ba't pa tayo maglalagay ng end. Okay, so kuwari ito, kuwari 60 seconds ang input natin, so hindi na tayo maglalagay ng end and 1 minute, so 1 minute lang, and then yung pagre-return ng mismong gano'n na ilalagay natin siya sa else. Okay, so end count is greater than 0, so ibig sabihin may mas malaki pang value, so ang count natin dapat ay 1 bago siya maglalagay ng end sa dulo. So ganito din siya, value is equals to string plus, kukunin natin yung value, pulling value, and then value dot strip, then
So, ang ginawa ko dito, dahil yung comma natin ay merong space sa huli. So, ang gagawin natin dito ay i-strip natin, alisin natin yung white space doon, and then hanggang dun lang sa bago yung comma. So, para maalis din yung comma. And then, mag-a-add tayo ng wait lang. So, dapat pala dito ang end muna. Nalagay tayo dito ng end. Wait lang. Mali pala. It's equals value plus end plus yung mismong string natin plus unit. Wait lang. Parang kailangan natin maglagay ng hindi, may S na pala. Okay. So, ginamit pala natin yung nagdalo pala tayo ng if kasi tatanggalin natin tong S dito. So, 1 year, hindi 1 years. Okay. So, dun pala natin ginamit yun. So, plus unit. And then, else. So, value plus equals. Ang lalagay lang natin dito ay ito. So, diretso na. So, mag-i-if din tayo kung if hindi natin ginawa siyang else kasi pag nag-ano kasi to, pag hindi to nag-run, so else agad kahit na hindi siya pwede. So, mag-automatic else lagi siya. So, if second floor time is equals to 1. So, same lang din siya, pero ang ginawa natin dito, tinatanggal natin yung mga S dito sa seconds. So, the second is greater than 0. Hindi ko sure kung tama ang ginawa. So, try natin. Print format duration. So, 60 muna tayo. Ay, okay. So, kailangan natin ng I++ dito sa dulo. Tsaka second. Second pala muna. Second is equals to second modulo time I. Okay. Para paunti ng paunti tayo. And then yung count natin. Count plus plus tsaka I plus plus. Wait lang. Parang mali. Parang dapat itong count pag meron tayong lumabas na So, dito. Saka dito. Try natin. Wow. Okay. So, hindi pa natin nare-return yung value. So, return value. So, 1 minute and 2 seconds. Okay, wala tayo dito. 1 minute and 2 seconds. Ano pa? 120. So, dapat 2 minutes siya. 2 minutes. Diba? 1 hour. So, dapat 1 hour lang siya. And then 3 6 is 2. So, dapat 1 hour and
1 hour, 1 minute and 2 seconds. So, tama naman tayo. So, mahirap na part dito ay pag inuulit ko yung code. Kasi nasagutan ko na to. And then, so medyo, hindi ko alam kung tatama uli ako sa second time. So, try natin to. Oops. So, test it. Medyo bumil. Okay. Random test. Okay. And then, submit. So, ito i-upload ko. Baka bukas. So, ito yung mga malulupit, no? Tayo kasi sobrang haba. Puro if tayo. So, iba-iba lang talaga sadya ang ating pag malak sa mga to, no? 4Q to. 4Q. Pero 2015 siya nagsimula. Tayo ngayon 2020 lang tayo nagsimula. Last scene, okay. So, tumigil na siya. Siguro malakas na siya talaga. Okay. So, sadyang mahaba siya. Kahit pa paano naman. Pero ang gagaling nila, no? Kumpara sa atin na ang daming if. So, yun.